Hindi ko kayo mahigugin. Pinakit nila si Jeremias at dinala sa may palan ni Prinsipe Malkias sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng gabi, inihugas nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig, kundi burang ang laman ng balon. Kaya inubog siya sa tubig. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga Pilipino. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki. At pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tulungan ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon tuloy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon po. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at hinilig niya ang aking pagtatuloy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon po. Sa balong malalim na lubhang mabuti, iniahon niya at doon inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag kalyay ng buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon po. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pangpuli sa Diyos. Ang bawat mga saksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon po. Mahinawan ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakantay. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwan. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon po. Sa ating pong dalawang pagbasa, nararapat na namin tignan ng isang Kristiyano ang mga halimbawa ni Jesus na nanatiling tapat sa Ama. Sa ganitong pag-aalaala, ang kaligayahang nakalaan sa atin ay dapat na magsilbing inspirasyon upang isulong natin ang pakikibaka sa mga hirap sa buhay. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, kaya bang naging tayo ng makapal na saksi, suwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong sagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal ito. Dahil sa kagalakan na naghihintay sa kanya, hindi niya itinasya ang mamatay sa krus, at siya na rin nakatulog sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiis ng paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo malupalpal o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong lugod ang pagtitunggalin ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat ng pagbibiganan sa mabubuhay. Ang tinig ko'y pakitilan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayon. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 tao sa isang sambayanan ay magbabahagi, 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at din ang biyanang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po yung mga kasama ng magandang umaga. Kumusta na po kayo? Mga kapatid, napakahalaga ng apoy sa buhay ng tao. Diba? Lalo na sa mga nanay, alam niyo ang halaga ng apoy, di ba? Kapag kayo ay nagluluto, di ba? Mahalaga yung apoy para tayo makaluto at para tayo ay makakain. Nakagamit na ba kayo ng kalang liuwi? Di ba? O kaya naman yung kalan na ginagamitan ng panggatong. Naranasan niyo yan. Hindi ko ang gamit ko ba naman hanggang ngayon yung panggatong. Yung pumulog ka ng mga kahoy, tapos ipanggatong mo, magpapanilas ka, tapos hihipan ka ba? Naranasan niyo ba yan? Hindi na naranasan ng iba, hihipan sa inyo. No? Mamumulog ka ng pato, tapos magpapanilas ka, talagang lulobo yung dito mo, pag hinihipan mo, pagkatapos lumobo ng pisngi mo, pagtingin mo sa salamin, puno ka na, abos ka na. Kaya na naisip yung tinatawag na ihip, alam yung ihip, yung tubo, no? Papangitan. Diba? Ihipan nyo yung kahoy na may baga para umapoy. Diba? Yung mga namin na narito, nung inidawan kayo ng mga napangasawa ninyo, pinagsibak pa kayo ng panggatong. Naranasan niyo, yung pagsibak kayo ng niligawan niyo ng panggatong. Para baga, wow, nakakababae naman yan, ano? Pinagsisibak ka ng panggatong, nakaka-proud. Na ikaw ay pinagsisibak ng panggatong ng nililigawan mo, kaya napangasawa mo siya nang dahil sa panggatong, no? Ngayon ba, may mga nagsisibak pa diba ng panggatong sa kanilang mga nililigawan? Wala na ata, no? Iba na yung sinisibak kayo eh. Diba? Ang daming nagagawa ng apoy sa buhay ng tao. Yung apoy nakakapagpalinis. Diba? Yung mga nanay na narito na mayroong mga anak na maliliit, yung mga nanay no, na nagkaroon ng mga anak, di ba kapag kayo nagpapadede sa mga bata, yung gamit nila yung bote. Anong ginagawa natin sa mga bote pag gagamitin? Puhugasan tapos, pinakukuluan daw para anong mangyari? Para para luminis. Diba? Ganun yung ginagawa. Nagpapalinis. Yung mga sinabi ni San Pablo, malalaman mo daw ang kadalisayan ng isang bagay kapag pinapadaan sa apoy. No? Nagiging dalisay isang bagay kapag pinapadaan sa apoy. Kaya hindi lang yung mga ginagawa pa ng apoy. Di ba yung apoy din, siyempre, nakakapagpainit. Kapag giniginaw ka, lumapit ka sa apoy. No? Nakakasumpong ka na, kainitan ng iyong pangangatawan. Siyempre yung apoy din nagbibigay ng
ng liwanag sa ating buhay. No? Lalo ito yung panahon na wala pang kuryente. No? Yung apoy, no? Sa pamagitan ng gasera. Yung gasera ba kayo sa bahay? Meron pa ba kayong gasera? Pag nag-brown out o black out, yung ginagamit natin gasera. Mas safe yun kayo sa kandila, di ba? Mga kapatid sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoon si Kristo, ginamit niyang salita ang apoy, no? Bilang pagpapahayag ng kanyang naisin. Sapagkat si Kristo, sabi nga, ako ay may dalang apoy at nais ko rito, apoy nito ay naglilinas na. Si Kristo, sa kanyang pagbalito, siya ang naglalagablab, nag-iinit at naglilinas ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Tunay na tunay yan. Siya ay nag-iinit, naglalagablab ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung sa puso mo, patingin mo, ikaw ay nanlalamig. Sa buhay mo ay may naranasan ka ng panlalamig. Hindi yung lamig na kasukasuan, ha? Kundi yung lamig sa puso ay lumapit tayo sa Panginoon at papainitin niya ang ating puso, ang ating buhay. Diba? Muli niya tayo bibigyan ng sigla, bibigyan ng init ang ating buhay. Kaya nga, sa mga mag-asawa dito, na kung tingin mo yung asawa mo ngayon, kaya naglalamig, ilapit mo sa Diyos. No, ilapit mo sa Diyos yung asawa mo naglalamig. Sabihin mo sa Panginoon, yung asawa ko naglalamig. Tuluyan mo po siyang gawing malamig na bangkay. Joke lang, baka gawin nyo naman eh. Diba? At alam ba ninyo, nung tayo ay binyagan, lahat po tayo ay tumanggap ng apoy ni Kristo, ng liwanag ni Kristo. Sa paanong pamamaraan, alam ko marami sa inyo naging ninong at ninang kapag binyagan, di ba? Naging ninong at ninang na kayo. Iba sa inyo, talagang napakarami ng kanilang inaanak. Di ba? Kaya na nakakalungkot alam ninyo, kung minsan yung mga ninong at ninang, hindi nila alam kung anong gampanin nila sa kanilang mga inaanak. Kasi akala ng ibang mga ninong at ninang, ang kanilang tungkulin sa inaanak, kaya sila, inaanak ng inaanak, akala nilang tungkulin lang nila sa kanilang inaanak ay kapag December 25. At yung iba, dahil sa dami ng inaanak, pag December 25, tumatago pa. Pero mga kapatid, nung tayo bininyagan, tinanggap natin yung liwanag ni Kristo, kaya nga merong kandila sa pagbibinyag. At yung kandila na tangan-tangan ng mga magulang, ninong at ninang, ay isinindi mula doon sa kandila sa Pastor Kendall. No? Sapagkat ang batang bininyagan ay tumatanggap ng liwanag ni Kristo. At sabi sa panalangin, naway mag-alala ito sa kanilang puso't diwa hanggang sa kanilang pagtanda. Lahat po tayo ay may liwanag ni Kristo. Lahat tayo ay nasindihan ng apoy ng pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Nung tayo ay bininyagan ang tanong, kumusta naman yung apoy sa ating puso na mula sa ating Panginoon sa Kristo? Nagliliya pa ba? Nag-aalab pa ba? Naglilinas pa ba? O baka naman, haandap-andap na. Haandap-andap na dahil sa ating paulit-ulit na pagkakasala. Pero anong mabuting balita? Nung bininyagan tayo, hindi lang natin tinanggap ang liwanag ni Kristo, kalinsabay nito tinanggap natin ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay ang lagablab ng pag-ibig din ng Diyos, na kung saan dito makikita natin, dito sa mga paglalarawan ng Espiritu Santo ay ang bilang apoy. Sapagkat ang Espiritu Santo ang patuloy na nagbibigay init, nagbibigay sigla sa ating pananampalataya. No? Siya ang nagpapalakas, nagpapalinas ng ilawan na tinanggap natin nung tayo ay bininyagan. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay kasiglahan sa ating buhay. Mga kapatid, tanungin nga po natin ang ating sarili. Sa bawat araw ng buhay ninyo, ano yung mga bagay na ginagawa ninyo, na ramdam ninyo, kayo ay masiglang-masiglang? Ano yung ginagawa ninyo sa buhay na kung saan nagbibigay sigla sa inyo? During ba sasabihin, yung pagluluto ko para sa aking pamilya?
ang sigla-sigla ko kapag ako'y nagluluto. Iba kapag ako'y naglalaba, napapaaway pa ako. Diba? Ang sigla-sigla mo. Iba kapag ako'y naglilinis ng bahay, ang sigla-sigla mo. Ano pa yung mga nagbibigay sigla sa inyong mga gawain? At kung sa mga bagay na ito, kayo ay masigla, pero sana din, pagdating sa pananampalataya, tayo din ay masigla. Kapag ikaw ay nagdarasal, pakiramdam mo ang sigla-sigla mo. Kapag ikaw ay nagsisimba, pakiramdam mo ang sigla-sigla mo. Kapag ito mga bagay na ito ay mga Diyos na bagay na nagpapakita ng minas ng iyong pananampalataya. Nakakalungkot lang kasi kung minsan, sa ibang mga bagay ang sigla natin, pero pagdating sa pananampalataya, pagdating sa pagsamba, ang tamlay-tamlay natin, manlalamig tayo. Kapag hinaya ka ng kapitbahay mo, Mare, simba tayo. Dadalhin mo, Mare, ikaw na lang, pagdasal mo na lang ako. Diba? Tapos pagtalikod mo, dumating din sa kapitbahay niya, yung kapitbahay niya na kaibigan niyo rin. Pagtalikod mo, hinahaya mo yung kumare magsimba, dumating yung kumare, hinahaya din yung kumare mo. Sabi niya, uy kumare, tumits tayo. So sabi niya mo, uy, kanina pa kakita hinihingi, nanginginig ka, kanina dali. Diba? Kuminsan ang sigla-sigla natin sa mga ganong bagay. Sa mga kabataan din, kuminsan ganon. Magsimba naman tayo, kaya yung mga kabataan magsimba. Ikaw na lang. Pero pag dumating sa kaibigan niya, uy, ML tayo. Uy, buhay na buhay yan. Bago na buhay, no? Habang naglalaro. Di ba? Mga kapatid, ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng ating lakas. Ang Diyos ang pinagmumulan ng ating sigla. Sabi ba sinabi sa Diyos, ang sigla ng ating pananampalataya, ang sigla ng ating pag-ibig sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ni minsan, hindi siya nawalan ng sigla para pakaligtas. Ang Diyos ni minsan ay hindi naging aandap-andap yung pag-ibig niya sa iyo. Laging nag-iinit, laging naglalagaglag. Simula pa lang ikaw ay sinilang. Simula pa lang ikaw ay sinapupunan ng iyong mga magulang. Minahal ka na ng Diyos. Pagmamahal na punong-puno ng init. At hanggang ngayon, kahit na ikaw ay patuloy na nagkakasala, tumatalikod sa Kanya, hindi nagbabago yung Kanyang pagmamahal sa iyo. Sana mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon upang anuman yung panlalamig na ating nararanasan sa buhay ay makasumpong ng init ng pag-ibig ng Diyos. Yung anuman yung panglay na ating nararanasan sa buhay, makaranas tayo ng sigla mula sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Napakinggan po ninyo sa ating Evangelyo, sabi ng ating Panginoon si Kristo, may isang binyag pa akong nais tanggapin. At dahil ko itong pinaasam ng matanggap. At ano yung binyag na yung sinasabi ni Kristo? Walang iba kundi yung pagpapatunay ng init ng Kanyang pagmamahal. Ang binyag ng pag-aalay ng Kanyang sariling buhay para sa ating lahat. Dahil tayo ay Kanyang minamahal. Na sinasabi sa ating kalawang pagbasa, si Kristo ay nag-alay ng Kanyang buhay dahil sa init ng Kanyang pagmamahal sa iyo. At ang kamatayan ni Kristo sa krus, sa pamamagitan ng pag-ibig, ay nagbigay ng liwanag sa ating lahat. Amen? Liwanag upang matamo natin, makamta natin, masilayan natin ang daan patungo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi nagbago ang Diyos. Araw-araw sa pag-ibig sa buhay ng Diyos. Tayo ay Kanyang minamahal. No? Masigla siyang nagmamahal sa atin. Sana ganun din tayo pagdating sa Diyos. Kaya na nakakalungkot, isang oras na nga lang yung banal na misa. Di ba sa atin, tinatamad pa. Isang oras na lang ang banal na misa, di ba sa atin, nagsisimba nga, tulog naman. Isang oras lang ang banal na misa, di ba sa atin, late pa.
Ninakaw natin yung 1 minuto, yung 3 minuto, yung 5 minuto na para sa Diyos. 1 oras na ang banal na misa. Iba sa atin, hindi pa nakikinig. Hindi na namin napupunan sa simba. Bakit si Pater yung suot niya mukha sa salaginto? Kulay na lang pakpak. Ang sarap na dyan ng sinuri. Tara natin yung maglaro ng balagin ko sa lahat ng mga. Yung lalagay ng sinuri, no? Sabi ng mga batista rin kita yun. Diba na? 1 oras na lang ang banal na misa. Hindi pa natin bigyan ng sigla ang Panginoon. Hindi po ba? Ito sana ang ating ginagawa, no? Ang ating banal na misa ay patuloy na magbigay sigla sa atin. Hindi lang sa ating spiritual na pamumuhay, kundi sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Lalo tigit, kayo na mga nagtatrabaho mula Lunes hanggang Sabado, itong araw ng linggo na kayo'y nagsimba, humugot kayo ng sigla ng lakas sa Diyos upang nang sa kayo kaya niyong harapin ang namang pagsubok na inyong haharapin sa inyong trabaho sa mga susunod na araw. Amen? Naibigay na natin ng lahat-lahat sa Diyos sa araw nito sapagkat ibibigay niya sa inyo ang lahat-lahat na para sa inyo, hindi lang sa araw nito kundi sa bawat araw na inyong ginagawa sa buhay. At makikita ninyo, yung mga simple at paulit-ulit na ginagawa ninyo, Lunes hanggang Sabado, may iba yung sigla, may iba yung sayo. Sapagkat hinaluan ninyo ng pananampalataya. Pero tandaan natin, sabi ng Panginoon Jesucristo sa Ebanghelyo, kung akala ninyo naparito ako upang magbigay ng kapayapaan, hindi. Naparito ako upang maghatid ng pagbabaka-bahagi. Para atang nakaka-skandalo yung salita ng Kristo. Diba? Si Kristo mismo nagsabi na siya ang prinsipe ng kapayapaan. Pero bakit ngayon? Sa Ebanghelyo sabi niya, hindi ako magdadala ng kapayapaan, kundi pagbabaka-bahagi. Sa banal na misa, sinasabi ng pare, ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sinasabi sumainyo rin, ang Diyos ang pinagmumula ng kapayapaan. Bakit si Kristo hindi nagdadala ng kapayapaan? Anong ibig sabihin nun? Pagbabaka-bahagi. Sabi doon, mula ngayon, maglalaban-laban ang anak na lalaki at ang ama, ang anak na babae at ang ina, ang biyanan na babae at ang manugang na babae. Ito mga kapatid, no? Ngayon nyo lang nalaman, bakit kayo nag-aaway ng biyanan ninyo at yung mga manugang at yung biyanan, bakit nag-aaway? Biblical pala yun, ano? Nasa Biblia pa lang, yung manugang at yung biyanan laging nag-aaway, no? Sino mga manugang dito laging kaaway yung biyanan? Sasang kamay? Sila. Sino dito yung biyanan na laging kaaway yung manugang, lahat na napapansin, mali, no? Nasa Biblia pala yun. Diba? Sabi nga nila, yung tatay ang haligi ng tahanan. Yung nanay ang ilaw ng tahanan. Eh yung biyanan, sila daw yung anay ng tahanan. Kahapon tinanong sa akin, Father, paano mo nasabing anay ng tahanan? Sabi ko, yung wala nang akong biyanan eh. Pagbabaha-bahagi. Bakit? Ang tunay, no? Sinasabi ni Kristo, ang tunay na nag-aalab sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang pananampalataya, asahan ninyo, makakaranas kayo, no? Ng pagbabaha-bahagi. Katulad ng ating unang pagbasa, si Jeremias ay nag-aalab sa kanyang gampanin sa Diyos sa pagpapangaral ng mabuting balita, pero may mga sumasalungat sa kanya. Sapagkat yung buhay at yung pangaral ni Propeta Jeremias ay salungat sa pamumuhay ng mga pinuno ng kanyang bayan. Kaya nung sabi ng mga pinuno sa hari, ipapatay natin siya. Sapagkat ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga tinuturan ay hindi nakabubuti pagkos nakakasama sa mamamayan. Wala namang ibang hinangal si Jeremias
kundi ipangaral ang kalooban ng Diyos para sa kanyang bayan, pero sinasalungat siya. Pinapapatay pa siya. Ganito ang nangyayari, mga kapatid, sa mga tunay na nag-aalab sa kanilang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Meron at merong sasalungat sa inyo. Diba? Halimbawa na lamang, yung mga katikista, alam niyo yung mga katikista, araw-araw yan, nasa simbahan. No, umaga hanggang gabi, ginagabi yan. Nasa simbahan. At pag uwi niyan, may hinaharap na bumaka sa kanyang asawa yan. Ano daw sabihin ng asawa? Gabi ka na naman, lagi ka na lang nasa simbahan. Mayroon ba kayong relasyon ni Father? Diba? Kahit yung ibang mga kabataan, pag lagi nasa simbahan, lagi pinapagaling, lagi ka na lang nasa simbahan. Diba? Ganun. Tunay na tunay. Kapag tayo ay puno ng pag-ibig ng Diyos, mayroong sasalungat at sasalungat sa atin. Ito yung sinasabi ni Kristo, hindi kapayapaan, kundi pagbabahabagi, sapagkat yung buhay natin na pinaglilinas ng pag-ibig ng Diyos ay salungat sa kapayapaang ibinibigay ng mundo. Yung kapayapaan na ibinibigay ni Kristo ay tunay na kapayapaan, at ang kapayapaang ibinibigay ng mundo ay salungat sa kapayapaan ni Kristo. Kaya mayroong pagbabahabagi. At ito po yung inyong misyon. Ito po yung inyong challenge sa buhay. No? Tayo na pinaglinas ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa mga taong sumasalungat sa ating buhay pananampalataya, sa ating pagmamahal sa Diyos, ang hamon sa inyo ay kapaglingasin nyo rin yung kanilang pananampalataya. Buhayin, bigyang sigla yung kanilang pananampalataya. Diba? Nakakalungkot at napakasakit sa damdamin ng isang ama. Siya nagsisimba, pero yung kanyang mga anak hindi nagsisimba. Malayo sa Diyos. Masakit yun para sa iyo. Nakapakasakit sa isang ina, ikaw nagsisimba, tapos yung asawa mo at yung mga anak mo hindi nagsisimba. Diba? Napakasakit sa isang anak na yung anak nagsisimba, tapos yung mga magulat niya hindi nagsisimba. Hindi nagdarasal. Yun po yung hamon sa inyo. Narinig ko ngayon na nagsisimba, pinaglilinas ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang puso. Pag uwi po ninyo, ganun din yung gawin ninyo sa isa't isa. Kapag ingatan ninyo ang ilawan ng Diyos sa buhay ninyo. Upang nang sa gayon, lahat tayo ay makaranas ng kaligtasan. Wala sa atin na nagnanais siya lang ang maligtas. Lahat tayo nais natin maligtas. Kung ikaw, Ama, gusto mo nasa langit ka, sana ganun din. Gustuhin mo na yung mga anak mo at ang buong pamilya mo ay nasa langit. Sapagkat walang sino man ang nabubuhay sa kanyang sarili lamang. Tayong lahat ay magdalagutan sa isa't isa. Lalo higit patungkol sa ating kaligtasan. Amen. Sumasampalataya ako na may gawa ng aming pagdiwa. Sumasampalataya ako kay Yesu Cristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at ibigin. Nalaos sa kinaroonan ng mga yumao. Nang ay 3 araw na buhay na magulit, umakyat sa langit, nalulutog sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmulang palilito at tubog sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tulad ng mga unang nagpatotoo sa kanilang pananampalataya, lumalangin tayo sa amang mawauna na huwag tayong paghinaan ng loob na mamuhay bilang mga tapat na tagasunod ni Kristo. Ngunit wala tayong manalangin at ating tutuon, Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo
Kaibigan naman ng pananampalataya si Francisco na ating Santo Papa, mga obispo, pari at diakono. Maging gabay naman sila tungo sa liwanag sa gitna ng paghihirap at pagpapabaya ng kasalukuyang mundo. Manalangin tayo. Para sa mga opisyal ng pamahalaan, maging tapat nawa sila sa kanilang mga adhikari upang maisakatuparan nila ang kanilang mga sinumpaan tungo sa masikaunlad ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Para sa mga nawawalan na ng pag-asa, matuto na tayo. Para sa mga kabataan na nagnanais sumunod kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapari, buhay religyoso at pagiging misyonero, patuloy nawa silang mahigitan sa kanilang mabuting pangalan kahit pa nasa gitna ng mundo ng kakahati-hati. Manalangin tayo. Naway laging manguna si Jesus sa ating katapatan sa gitna ng popularidad o material na bagay. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Redis Garden at Bondok Garden. Manalangin tayo. Pasasalamat para sa biyaya ng buhay nila, Abby Tan, Lloyd Tan, Henry Daquila, Christine Guzman, Soyer Sumpoco, Aaron Fernandez, at Alfred Wilfred Ogo. Manalangin tayo. At para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa nila, Nericon Prieto, Soledad Prieto, at Federico Olipi. Manalangin tayo. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, ibarang natin sa Panginoon ang ating mga pansarili-sarili. Pamahalin din mo ang mga pagsama ng isang walanan, ihilaan ng puso ng lahat at bawat sa pag-ibig upang tuloy ang inyong pagsunod sa inyong kalooban. Hinihinaan ito sa pamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Ang pagdiriwang ng bulnapunan, manatili ko na tayo para Manalangin ko mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugan ng Diyos Amang makapangyarihan. tanggapin naman ng Panginoon ang panghahain sa iyong mga kamay, sa kapuliran at karahagan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng pala. Ang natin makatanggapin mo ang mga kulay upang matunang ang pagpapalitan ng iyong kalooban ng aming mundo sa aming paghahain ng iyong ibigay para kami maging marapat sa iyong panglaan sa pamamagitan ng Kristo at sa Espiritu Santo magpat sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayon.
itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, kunin ang marapat ng ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng si Kristo na aming Panginoon sa iyong kapwa namin maasahan upang may nangyayang umako sa pananagutan dahil ang ating bago at kinanyos ng pagkakalangan ng pangkatauhan, bunga ng pagtitiis sa kanyang ulit at ang kamatayan ng kanyang nalubit, kaya siya ang aming daan para aming masapit, aming tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kayo mga anghel na nagsisiawit ng pagpunta sa iyo nang walang sinapayo sa kalangan, kami natutulog sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na mailigtas sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ang namin banal, o sa namin sa banal. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, nagulong banal ang mga kalogin ko, upang para sa amin, maging katawan ng dugo ang aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusong loob ng mga buhay, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan sa iyo. Pinagatilan niya iyon. Pinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Alapin niya at ito ang amin. Ito ang aking katawan. Kaya ang loob para sa iyo." Dito naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang talo. Hindi kanyang pinasalamatan. Inabot niyang alis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kanatin niyo makatubot niyo, ito ang alis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang ito. Ang aking dugo ng bubus, at ito ay para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin nito sa pagkalala sa akin." Ipagdali natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami lubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming lahat. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at yung pagkabuhay namin ng anak, kaya pinaaaring namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay at ang alis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami hindi nalapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Yung sinasama namin kami nagsasakal-salo sa katawan ng Pilipinas Kristo ay matuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Inahin mo ang simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagtubig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng kanang kapatian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na amilay na may pagkasong sila yung magkasipay. Kaya galing lahat ng mga pumanan. Kaawaan mo sila at patuloy sa ikaliwanagan. Kaawaan mo pagdapatin kami lahat na makasama sa iyo ay na walang wakas. Kaya sana makalaga rin Maria ang nanang Diyos. Isa Jose na kanyang mabiyak na puso. Kaya sana mga apostol, isang Ricardo at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng aming Jerusalem. May pagdiwagawa namin ang pagpupuri sa ikawaran na sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon ng Yesu Cristo. Sa pamagitan ng Cristo, kasama niya ang sa kanila, ang lahat ng pangalan at pagpuli ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, ay sa kanyang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa pagiging ng mga nakagagawin ng mundo ng tuloy na ito, sa Panginoon natin ang Diyos, yung pangalan natin na magkakaroon. Hindi namin kanila sa lahat ng masama at kalaban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilalo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtasan ng Kristo. Kapayapaan ng iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ng ibigay ko sa inyo. Tuloy mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal. Pagkalooban kami ng kapayapaan ng pagkakaisa ay kay kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sinanay. At sumayin. Nagbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang daan ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalo na pangandaan mo ng pagmamatigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako.
habang si Kristo ay aming pinagalitan, hindi namin kami magiging tunay na sa langit, maunawaan kami sa pagiging aming kaparos, bilang kapatamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpapasalamat. Magsubo po ang mga para sa ilang kaalaman. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Malapit na po ang kaarawan ni Mama Nelly. Ano po kaya ang pwede natin regalo? Sana po mapili natin regalo ang pagdalo natin sa birthday ni Mama Nelly dito po sa Garden of Prayer. September 8 po, araw po yun ng linggo. Magkakaroon po tayo ng konting programa po pagkatapos po ng misa natin ng 9:30. Magkakaroon po tayo ng mga konting palaro po para sa bata, binata at sa mga young at heart. So, sana rin po, inayayahan din po namin kayo na maging sponsor po ng mga gagamitin po natin sa araw na yun. Pwede po tayo magbigay ng cupcakes na ipapamili po natin pagkatapos ng program. Pwede rin po mga candy para po sa ipapamili natin sa mga bata. Or pwede rin po kahit anong halaga na kaya natin ibigay. Meron po kami mga solicitation letter dito, tsaka invitation po para po sa mga gusto po mag-sponsor. Alam po namin na hindi nyo po pinababayaan ang Garden of Prayer, kaya ngayon pa lang po nais na po namin magpasalamat sa lahat po ng mag-sponsor at mag-donate po para po sa birthday ni Mama Nelly. Nilamang po at maraming salamat po. Magkikita po ulit sana tayo next Sunday hanggang sa birthday po ni Mama Nelly. Sana marami rin po tayo. Muli po, magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtuto sa atin, sa mga nagtuto po, sa mga anay, maraming salamat po sa inyo. Pero din, sa inyo na mga nagtuto, maraming salamat po sa inyo nagtuto. Sa napakalabi ang bawat isa. Puminyo ang Panginoon, At mag-siyo po kayo habang sinagawa at ang pagbabasa. Ang maraming mapagpala ang mga nagpupusa na makapanalagin kapag sa inyo ay manatiling ang nanalangin sa iyong pag-ibig at nagpapalaganap ito sa kapwa-tao sa daigdig sa pamagitan ng Kristo ang Panginoon. Amen. At pagpalain po kayo